Hi guys, so magandang gabi at magandang pinagpala dyan sa atin sa Pilipinas. Okay, so another day, another vlog. Ngayon guys, nagsimba kami kanina at ngayon ipakita ko sa inyo yung sinabi ko nung last vlog ko na yung ginawa ko dito sa labas at mag-harvest tayo. Another harvest tayo ng mga gulay at sasagutin natin yung mga ibang katanungan ng ating mga kapanood. So dalhin ko kayo sa labas. Medyo lumalamig na. Yeah. So ito yung yung ginawa ko doon kagabi, kahapon. Yan. So mayroon na siyang yero. Yeah. So lang yan, transparent lang yan siya. So plastic. Yeah. Nalagyan ko para at least kahit paano pag umuulan. Diba? Pag umuulan siya, hindi masyadong mabasa. Yan. Maganda din. Kita niya siya doon. Yan. So, alas 7 ng gabi. So, ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa backyard namin. At try natin na mag-harvest tayo ng tawag nito. Yung may mga kamatis pa ako dito. So yung mga ibang kamatis ito, tatanggalin na natin to. Kasi nga naluluto na siya dito sa dito sa lamig. So kailangan ko na tumatanggal. Yan. Sinaga na eh. So tatanggalin na natin to. Yeah, kasi medyo lumalamig na talaga ng husto. Yeah. Mas maganda kasi siya na tanggalin siya mismo sa yung green pa lang. Kaya madami na Ito. Actually pang na to, pang pangatlong harvest na namin to. Yeah. Sa pangatlong harvest na namin. Ang dami na doon sa marami na yun doon sa loob. Ito sumayad na dito. Pero hindi ko muna kukunin yan. Yung mga ilan na lang siguro. Ito kasi naluluto na to eh. So, tanggalin na natin yung mga naluluto na. Yan. Harvest natin dyan. Tsaka dito yung tawag yan. Yung mga natanggal ko na yan. Yung mga onions. So ito naluluto na siya. So tanggalin ko na rin to. Yung sili, tawag nito? Lalaki Maganda. So dito sa likod, actually mayroon pa yan. Tingnan niyo guys, lalaki. So tatanggalin ko na rin to. Yeah. Kasi nga lumalamig na ng gusto. Lalaki. Tingnan niyo to Yeah. Tapos ito may dalawa pa dito. Yan. Kukunin ko na rin to. Kaya mag-harvest na tayo. Ito masyado malaki Tingnan yan guys. Di ba? Hindi ko pala akalain na marami pala dito sa loob. Ito din. So, harvestin na natin. Yeah. Ito may dalawa din dito. Lalaki. Kunin ko to yung isang laki nito. Yan, lalaki, dami Kunin na natin yan. Ito kasi medyo maliliit pa to, yung mga to. Tsaka ito, siguro mag-ano pa yan. Ito naman mga sili. So, kunin ko na to. Nag-iisa na lang siya Yan. Ito naman, sili. Anong sili to? Sili labuyo. Tapos mayroon ako dito mga strawberry, kasi mga strawberry masyado maliliit. Yeah. Ito iwanan ko muna to. Antayin ko muna kahit mga isang linggo. So yun mga nakuha nating kamatis. Yeah. So tutubo pa yan siya. Yan. So tingnan nyo to guys. Yung ko doon, umiilaw na siya. Yan. So, daling ko muna doon para at least
Lagay ko dun sa lamesa. Okay, ano natin. Ang dami din. Di ba? Yeah. Ang dami na to, oh. Oh, di ba? Saan ka pa niyan? Mag-harvest ka dito. Yung iba sa susunod na yan, kukunin ko. Pero ito, kasi ma-frost eh. Masasayang. So, ang dami, oh. Ito yung mga kamatis. Yeah. So, mag-harvest tayo dito. Sino may gusto sa inyo ng gulay? Yan. Dalhin lang natin dito para ipunin din. Sayang, kaya hindi ako namili kanina. Kasi alam ko meron ako mga gulay na kukunin ngayon. Oh, di ba? Ah, dami, oh. Ang daming gulay. Yan. Tsaka ang ganda ng weather. So, di ba, ayos? At magbulay-bulay tayo kung ano yung mapag-usapan natin, ano yung mapagkwentuhan natin ngayong araw. Di ba? Si Mrs. kapapasok lang. So, yeah. Kasi mayroon tayo isang kapanood na nag-comment siya doon na tawag nito. Kunin ko muna yung isang phone ko. Kasi ito kasi ginagamit ko lang talaga pang vlog to. Actually, tinanong yung mga bulaklak ko dito. Gaganda pa, oh. Yeah. Hindi ko muna sila inano kasi nga magaganda pa eh. Ayoko muna kahit na malamig, hindi ko muna tinatanggal. Kasi nga ang ganda pa nila. Ako na yung isang muna yung isang phone. Ang sarap. Kasi nga medyo malamig-lamig, medyo mainit. So ayos yung klima. The best pa rin. Kahit na medyo malapit na yung fall. Yeah. Na yung snow. Nakakatawa yung mga actually marami pa yan doon. Kunti pang ilang ko ng harvest to, pang 3. Okay? So pag-usapan natin ang isang katanungan ng ating kapanood. Okay. Kasi ang sabi niya is ito, ang sabi pala niya is pangit dyan, sobrang haba ng lamig, kunti lang opportunity sa trabaho, maliit pa ang bigayan per hour, at tiis ka palamig, wag na. Okay, so galing ito kay Mr. GC Boy. Okay, so sasagutin natin yung katanungan ni Mr. Jesse. Okay, so sabi niya, pangit daw kasi dito, sobrang lamig. Actually, yes, sa weather talaga, sobrang hirap talaga ito, sobrang pangit. Kasi nga, pag sobrang lamig. Pero hindi naman yan araw-araw. Of course, mayroon naman ditong summer, mayroong fall. Ngayon, it's fall. So, tsaka meron kaming spring. Yeah. So, actually, ang winter naman dito is, it took only 5 to 6 months. Kasi lang medyo mahaba pa rin yung 6 months na yun. So yung winter namin ito nag-i-start siya from mostly mga nasa November. So first week ng November, mag-i-snow na yan. At mag-i-end yan siya ng March. Katapusan o sometimes mga April. So yan ang pinaka-late April na yun. So November, December, January, February, March, April. So tama nga, mga nasa 6 months siya.
So yan ang ano doon is actually ang weather is napakahirap talaga, napakapangit kung i-ano mo siya. Pero kung titingnan mo naman siya sa positive side, kasi ang winter is only 6 months, so the rest naman yun, katulad yan, pagdating ng spring, maganda na yun. Hindi na siya ganun malamig at nag-i-start yun. Yung spring naman yun, mag-i-start na naman yung spring from March, April, yan, mga April, mga 2 months yung spring na yan. Tapos mag-i-start na naman yung summer, mga June, July, August, yan, September. So, at the end na naman ng September, magkakaroon na naman ng autumn. So, taglagas, fall, in other words, mga ganito na naman. End ng September hanggang mag-October, yeah, ganyan siya. So, end ng October, mga ganyan yung ano ng fall natin. Tapos, yan, after ng fall, it's winter. So, it's just a cycle lang naman. Actually, sobrang mahirap talaga actually kung iisipin mo yung weather. Kasi nga, kung medyo may edad ka na, hindi talaga advisable para talaga sa'yo dito. Okay? So, kung medyo bata-bata ka pa naman, tiis-tiis lang. Tama nga naman. Kasi nga, kung hindi ka naman marunong magtiis, di wala kang wala namang future na mangyayari. Okay? So, ang weather actually is, pagdating sa winter is napakahirap. Kasi nga dito sa amin, yung lamig dito sa amin is minsan, mag-hit yan siya mga Christmas. Nag-hit yan siya ng minus 50. So, yan ang pinakalamig sa amin dito. So, tinatawag namin yan na mag-hit yung polar vortex. So, minsan, nag-hit yan siya from starting ng Christmas hanggang New Year. So, yan talaga, sobrang lamig talaga yan. Minsan naman hindi. So, minsan naman mas early. So, nangyayari lang yan, mga 2 beses lang yan siya. So, ganun. Mas malupit naman kasi nga, syempre, isipin mo, yung weather nyo sa 2 linggo, ganun. Ang the rest niyan, mga minus 30, minus 35, which is very, na yan, carry na yan, yung mga ganun. So, actually, yung wind chill ang pinakamalupit. So, kung isusumatotal mo siya, kumbaga, ang weather namin dito is nasa minus 20. So, kung medyo humahangin-hangin siya, yung tawag namin ng wind chill, lumabot siya ng mga minus 35. So, yun, ang medyo, actually, hindi lang naman dito sa amin eh. Kumbaga sa mga probinsya, mayroon namang mas malamig punta sa mga part ng Alberta, Calgary, Edmonton. Malulupit din ang mga nila doon. Sa Manitoba, sa Winnipeg, yan. Sa Ontario, actually, hindi naman sila totally ganun kalamig doon. Yeah. So kung ayaw mo naman yung weather naman dito, well, there's an option. Pwede ka naman pumunta doon sa sa part naman ng Vancouver. Kaso lang, medyo mahal talaga. So, mahal yung doon, ang cost of living. Yeah, kahit nga doon sa Ontario, mahal talaga. May mga kaibigan ako, doon sila. Dito nakabili sila ng bahay. Pero nung pumunta sila doon sa lugar na yun, doon sa BC, hindi sila nakakabili. Kasi nga, mas better na lang daw na mag-rent sila kaysa bibili sila ng bahay. So, sobrang mahal. Okay? So, actually, ang weather dito is hindi talaga siya maganda. Maliban na sa summer. Okay? So, pinaka-the best dito is summer at saka fall. Ngayon, maganda talaga yung klima talaga dito ngayon. So, after that, siguro baka kami babiyahe pa siguro. Kahit 1 beses pa. Yeah, mag-try pa kami na babiyahe ngayon. Depende siguro kung wala masyadong snow pa, mas maaga. Well, then, siguro yan ang namin. So, kung weather ang pag-uusapan, ayoko rin dito. Okay? So, ano pa ba yung sunod na tanong ngayon? So, i-continues natin. Konti lang yung opportunity sa trabaho, maliit pa yung bigayan ng per hour. Pagdating siguro sa pagdating sa opportunity na sinasabi niya, I think maybe nagkamali siguro si Mr. Jesse dito. So, actually, kung sa opportunity, maraming mga opportunity na makukuha kang trabaho talaga dito kung hindi ka lang picky, kung hindi ka talaga namimili. So, minsan, nagdedepende naman yan sa sa lifestyle mo. So, pagdating mo dito, kung wala ka naman talagang trades or wala kang certificate or wala kang nakuhang or diploma or so of course, talagang medyo mahihirapan ka. Pero kung may ka naman, yung katulad yan, may mga position ka, yung iba kasi, mas maganda dito pumunta yung halos yung iba
mga manager sila, supervisor. So nakakapunta sila dito, may magagandang pwesto yung na ano nila. Kahit sabihin natin, nasa Tim Hortons ka lang nagtatrabaho or nagtatrabaho ka sa mga maliit na mga tawag nito, restaurant or any sa mga hotel, at least may mga position. So kung siguro, kung itingnan natin, kung mayroon kang papel or siguro kung mayroon kang natapusan, katulad yan, kung mayroon kang natapos na kurso, katulad yan, nursing, doktor, engineer, architect. So, siguro I think maybe it's hindi naman siguro ibig sabihin na doktor ka, magsi-service crew ka lang. So, of course, siguro maghanap ka rin ng profession mo after siguro, 'di ba? Pero kung namimili ka ng trabaho, well, probably maybe medyo mahirap nga talaga. Kasi dito, hindi ka naman kaagad-agad eh. So, yung realidad talaga dito sa Canada, huwag kang mag-expect ng pagdating mo dito is sabihin mo, ang ganda kaagad ng trabaho na makukuha mo. I don't think so. Yeah, hindi siguro hindi ako naniniwala doon. Kaya nga yung iba, ang expectation nila is very higher. Sobrang taas ng expect nila sa sarili nila. Kasi nga, syempre, galing sila sa Pinas doon, maganda yung trabaho nila. Tapos pagdating nila dito, parang biglang bumagsak agad yung nila, yung tawag nito, yung position nila. So, minsan, pag pupunta ka dito ng Canada, you have to accept the reality talaga na you have to start from zero talaga. Okay? So, wag natin kaagad na pagdating mo dito, makukuha mo kaagad yung the best na trabaho kaagad. So, I don't think na pwede siguro mag-upgrade ka. So, mayroon namang ibang option. Katulad yan, mag-upgrade ka, mag-driver ka dito, or mag-welder, mag-electrician, mag-plumber. Malalaking mga sweldo ng mga yan. Kasi mga trades yun eh. So, mga journeyman, lalo na pag journeyman ka, I think maybe ang an hour nila, hindi sila bumababa ng $30 ata yan, mahigit sa per hour nila. So, siguro yun. Pero kung magsatrabaho ka lang of course, sa mga Tim Hortons, McDonald's, sa mga malit na sa restaurants, hotel, I don't think siguro na gano'n ang mo. Kasi nga siguro baka yun ang naging experience na. Of course, talagang medyo maliliit talaga yung sweldo ng mga yan. So, yeah. Iyan ang ko sa kanya. Kaya nga, pag pupunta ka dito ng Canada, don't expect too much talaga. Kasi nga, minsan, tawag nito, masasaktan ka talaga pag hindi mo matanggap sa sarili mo. Ang ganda ng hindi mo na ako magsiga kasi nga tawag nito, gusto ko mag-relax ng konti. So, kung tingnan niyo din kayo, so, dun sa harap namin. Yan ang deck ko doon. Pinailaw ko na siya. Ganda. Yeah, ang dami ng gulay ko. So, yan na lang siguro yung last na harvest ko. Yung mga remaining siguro doon na mga maliliit ko. Titingnan natin. Pero halos marami pa. May mga makukuha pa siguro ulit ako dyan. Actually, yung iba pinamimigay ko na. Yan na yung Tapos, pa sabi niya? Tiis ka pa. Lamig. Wag na. So, siguro, ang talaga, weather nga talaga, yung niya dito. Pero kung titingnan nyo guys, kung marunong ka lang talaga, kung marunong ka talaga dito na be practical ka sa mga lahat ng bagay, isipin mo kung ano yung mga benefits dito na tawag nito na makukuha mo pag andito ka sa Canada. Okay. So kung ititingnan mo talaga, hindi lang naman yan ang sa most of the hindi ko alam sa US, parang wala ata silang healthcare. So kung dito, pag andito ka, work permit ka lang, open work permit ka, permanent resident ka or citizenship ka, may access ka sa high quality ng universal healthcare. So yeah, mayroon kami dito na universal healthcare system. At of course, lahat ng mga niyan, libre yan. Pag pupunta ka sa hospital, katulad yan, mga anak yung asawa mo, cesarean, regular man o normal delivery,
may mga operation or may mga sa surgery na ano na kailangan, that's all free. Ang babayaran nyo lang dito guys is ano lang, parking ticket. Okay? Tapos katulad yan, mag-ano ka, mayroon kang, yung iba kasi may mga diabetes or something, o kaya may hypertension, tawag mo dyan, high blood. Di ba? Yung iba, ang mga dialysis dito guys is free. So mayroon dialysis center dito sa 20th Street, dito sa Ascatun. So that was sa St. Paul. So sila yung specialist dyan sa pag-ano talaga ng tawag nito ng mga dialysis. So minsan yung iba, may mga surgery sila. So nagla-line ups yan. So hindi naman kaagad-agad. So yun ang problem lang. Ang problema lang talaga dito is kulang lang talaga ng worker at saka kulang ng mga spesyalista, doktor. So yun ang pinaka kaya nga minsan 'di ba kumukuha sila doon sa Pinas, sa may ibang bansa ng mga nurses. Okay, so ngayon mayroong bad news kasi nga nakita ko doon na parang kinancel na ata yung TFW, yung temporary foreign workers dito ngayon sa Canada. Pero ang alam ko sa mga skilled workers ata tuloy-tuloy pa rin. Pero sa mga low skilled data at saka sa parang wala na. So, yun ang nila doon. So, yun ang parang nawala na. Ngayon, dati kasi ang bilis ng access kasi dito lalo na pag mag-aaral ka yung international student. Grabe, sobrang dami. So, halos ngayon ng mga Indian at saka yung mga Punjabi na yun, talagang marami sa kanila yung nadideport na papauwi talaga ngayon sobra. Dahil sa wala ng trabaho, okay? So, ang policy talaga nila ngayon is kung mag-aaral ka dito, pero hindi ka pwedeng magtrabaho. So, yun ang so after ng school mo, you have to go back to origin talaga. Okay? So, yan ang at sa ngayon, alam ko, yung mga skilled workers pa rin na kailangan nila, lalo na sa mga hospital, kailangan pa rin nila yung sa mga food industry at lalo na dun sa mga sa farming. So mostly marami pa rin kailangan niya kasi mga skilled yan at saka kailangan talaga dito. Kasi yung mga puti naman kasi kahit sabihin man natin na mga matatamad, ang picky, namimili kung ano yung trabaho, kaya yung mga mabababa na mga trabaho minsan ayaw na nila. So hindi mo rin masisi kung bakit yung mga ibang mga employer kumukuha doon sa ibang bansa. Okay? So, yan ang katotohanan na nangyayari talaga dito sa amin. Kasi nga, siyempre, sabihin nila na yung itong mga Canadian na to, wala na, nauubusan na yung trabaho nila. Kaso lang, kasalanan din nila. Kasi nga, hindi rin sila hindi sila, namimili din kasi sila ng ng trabaho nila. So, yun ang naging doon. Yan ang naging hindi maganda. Okay? Kaya yung mga ibang employer kumukuha talaga sila doon sa sa outside Canada. Yan ang naging natin. Tapos ano pa ba? Yung tawag nito, kung ano pa yung mga benefits dito, katulad yan yung child care, child benefits. Di ba? Dapat isipin mo pa rin yun. Kasi pag may anak ka dito, starting from pinanganak sila hanggang mag 18 years old sila, may nakukuha sila sa government. So, tuloy-tuloy ang sustento ng gobyerno sa kanila. Tapos, tawag yan, yung libre ng ng school nila, sa school nila doon, sa school bus, yan, pinipick up sila palagi. Ihatid sundo sila ng school bus kung saan silang location na So sa atin sa Pinas, alam ko mayroon, pero magbabayad ka. Dito, libre na yon. So walang bayad lahat yan. Tapos yung tawag nito, yung mawalan ka ng trabaho. So pag nawalan ka ng trabaho, mayroong emergency or something na pwede kang lumapit doon at ito'y tinatawag namin na AI, yung employment insurance. So yan, pwede nyo rin yan ginagamit talaga yan. Ngayon, kung na-lay off ka sa trabaho, nagkaroon ka ng sakit, mayroon kang disability, yan pwede mong i-apply lahat yan. Tapos natanggal ka, yan pwede mo magamit for the whole year habang undergo process ka, naghahanap ka ng trabaho or mayroong permanent disability, sooner may itatakil natin yun kung paano yung niya. Yeah, so isipin mo yan guys, dito
Hindi ko alam sa atin sa Pilipinas, wala. Pag nawalan ka ng trabaho, good luck ka. Dito, pag nawalan ka ng trabaho, pwede kang sasaluhin mo ng gobyerno. So, ibibigay nila sa'yo 55% to hanggang 60% ata yung net income mo para mai-calculate nila kung magkano yung may kuha mo doon sa sa employment insurance mo. Okay? At saka ano ba 'to, sabi pa ni Kuya, mayroong isang katanungan dito si Kuya na kung anong age ba daw dapat pwede mag-retire. Actually, 60 years old na daw siya, 10 years na daw siya nagtatrabaho dito. Actually, nagawa ko na yung vlog na yun. Paki-check na lang sa mga ibang vlog ko doon. Ang allowed talaga dito is old. Ang nire-record talaga 60 hanggang 65 years old. Yeah, pwede ka na mag-retire. Ang iba, ang ginagawa nila, nagre-retire sila ng early. Tapos, nagtatrabaho sila ng tawag nito, yung casual work. Pwede silang mag-part-time or gagawa sila ng mga magano ba, yung construction, yung cash basis. Yun ang ibang ginagawa nila. So nag-early nag-early retire sila, tapos nagka-cash basis sila, nangongontrata sila ng mga malilit na trabaho para tuloy-tuloy pa rin. Kasi hindi naman natin kasi alam kung hanggang kailan naman ang life natin, expectancy. Ko, ang hirap naman pala nun. Yeah, yun ang natin doon. So, mostly 60 years old pwede na kayo mag-retire, early age. Yeah, pwede niyo nang yan. Pero depende pa rin kung magkano ang na-remit nyo doon sa sa CPP nyo. Okay? Yeah, kasi ako, I think I'm 45 already. So, nag-iisip kami mag-asawa na gusto ko at the age of 55, parang ayoko na magtrabaho. So, gusto ko mag-cash basis na lang siguro. Baka magkukontrata na rin ako kasi yun din naman ang trabaho namin na as contractor ngayon. So, malamang baka yun ang ko. Gusto ko kasi na mag-relax din ng konti. Pagod din dito sa Canada. Actually, hindi naman ganun kaganda yung mo dito kung tawag nito, kung puro trabaho na lang iniisip mo. So, minsan, we're getting older na. Kaya siguro I think maybe we have to think din. Okay? So, yan ang natin doon. At saka ibibigay ko sa inyo guys, ito pala yung mga agency na ibigay ko sa inyo. Ito yung mga legit na mga agency na pwede nyong apply yan. Itingnan nyo, ibigay ko sa inyo. At ko rin dyan sa comment section or ifa-flash ko rin dyan sa So guys, tingnan nyo yung IPAMS. So IPAMS, yeah, marami silang hinahanap talaga ng mga dyan. Hindi lang dito sa Canada, kundi sa buong mundo. So marami silang mga trabaho. I-check nyo lang yung ng IPAMS. So yan sa may yan sila, very legit yan sila. Okay? So ilagay ko diyan kung saan yung office ng IPAMS na to. Tapos nito para mai-try nyo kung pwede kayo mag-apply doon. Tapos diyan sa may Marcan. So may Marcan meron sila sa Ortigas. So guys, they're very legit yan. Pwede kayo mag-apply ng papuntang Canada dito. Yeah. Pwede kayong ngayon doon sa kanila. So, yan ang mga mayroon pang isa ibigay ko sa inyo, yung isang tawag nito. Isang agency pa. So, ba tong isa na to? Sandali kasi hinahanap ko kung yung agency na to. So, IPAMS at saka Staff Builders. So, guys, kung may yung Staff Builders, mayroon din sila. Okay? So, Staff Builders, ko lang lahat dyan yung ko lahat ng kung ano yung mga address at saka ko sa inyo dyan. Ilagay ko dito sa comment section ko at saka i-flash ko rin dito sa screen. Okay? So, para nyo. Oh, ganda na dito. So, pa rin. Medyo maganda-ganda pa yung Yeah, ito yung gulay ko. So, iiwan ko muna dito yung gulay ko. Kukunin ko na lang yan bukas dito. Kasi nga,
may bubong naman dito eh. So, ang gana yan. Ito yung ano ng backyard ko dito. Nag-iilawan na yung mga ano ko, solar ko. Dito tayo para walang hamog. Mamaya imumove ko rin yung truck doon. Mas maganda dito. Ilawin ko pa yung ito para maliwanag, o, di ba? Sarap dito tumambay. Oh, di ba? So habang nag-i-enjoy ka ng tawag nito, para hindi masyadong hamugin. Yeah, so ang ganda ng roof ko dun sa taas. Tsaka may mga ilaw. Ito may mga bulaklak ko doon. Hindi pa talaga siya ayaw pa talaga nila sumuko sa lamig. Okay. So, yan ang yun yung topic natin today. At yeah, kung may kung mga pa yung mga katanungan nyo guys, the comment section natin is free for everyone para mag-comment yan. Yeah. Tapos dun sa mayroon akong isang vlog na tawag nito. Ko kung magkano yung mga kinikita naming mga contractor dito sa Canada. So, paki-check niyo na lang doon sa sa mga vlog natin diyan. Okay? Kasi mag-i-enjoy muna tayo dito kasi sarap ng masarap dito sa labas. Ang sarap ng ng weather. Mamaya natin mamaya yung tawag nito, yung truck kukunin ko doon. Papasok ko rin dito kasi malayo masyado doon. Ay. Sobrang busog. Nagutom kami sa sobrang after ng church namin kanina. Kaya nakakagutom din. Okay guys, so kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, like and share, at hit the bell button para ma-update ko kayo sa mga latest na mga natin. At subscribe naman kayo para at least tuloy-tuloy yung channel natin. Okay? Para maibigay ko kung ano pa yung mga katanungan dito at saka kung ano pa yung mga dito kaganapan dito sa amin sa Canada para maantabay at may update namin kayo. Okay? So maraming salamat. God bless everyone. Okay. Bye-bye.